Sir Hello, good Andrew evening. Lee. Opo. Nasaan kayo, sir, ngayon? Dito po sa Victoria, Mindoro. Mindoro. Opo. Ayan, Opo. ako mukhang busy kayo sa pag-aalaga ng bata, sir. Oo nga po eh. Oo. So, ano, sir, maganda kung nakafocus din tayo. Kung sakaling may distraction at hindi nyo maintindihan, pwede naman po kayo mag-raise ng hand at makapagtanong po. And ang pinakamaganda po dito, sir, si Miss Amari po, yung ating pong franchise consultant from now on, isa po sa pinaka mahusay na consultant po sa office po natin. And marami na rin siya natulungan nationwide, no? All over the Philippines po. So from Luzon, Visayas, Mindanao, nakikikater po niya yan para matulungan po yung mga negosyante na gusto pong mag-business o magpatulong po dito po sa OnePay. Ayan. So Opo. awarded din po siya, numerous awardee po dito po sa office po natin. Ayan. So, kung may mga questions kayo, sir, don't hesitate to ask. Ang kailangan po natin dito, ma-educate tayo na malaman po natin yung kabuuan po ng business ng OnePay at malaman natin yung process po natin kung paano tayo makapag-start po nito dyan po sa may area ninyo sa Mindoro. Opo. Ayan. Sige po. So, kung gumagamit po kayo ng cellphone, sir, pwede nyo pong i-landscape para mas malawak po yung screen na nakikita po ninyo kasi marami po tayong mga illustration po dito na gagawin, no? Yan, sige po. Opo. Salamat po. Sige, samahan. Alright, thank you po, Sir Andrew Lee. By the way, Sir Andrew Lee, nabanggit po ni Ma'am Rhea na meron na pong pwesto for the business, tama po? Opo, meron na po. Kaso nga lang po, ang gawin ko, ano ko, kasi hindi naman siya along the highway. Mhm. Ano po bang kailangan ng location natin? Requirements. Nasa residential po siya, sir, or commercial? Commercial po siya. Nasa mismong, ano po, yung palengke mismo. Alright. Mas maganda ngayon, sir. Ibig sabihin, mas komportable at mas madaling mapuntahan ng community natin. Opo. Challenge lang dito, sir. Ask ko lang if meron po bang parking space sa harap or pwede pong mag-standby na Oo. 5 or 10 minutes. Wala po dahil kawani kasi po sa loob po ng palengke. Pero within the kawan naman po, yung isang slot lang po yung pwesto na namin. Okay. Noted po. Lumalabas naman po, Sir Andrew Lee, once na on-board po tayo dito sa business and after this meeting po, hingin ko po yung plano po ninyong lugar para ma-check po Opo. dito sa office if it's feasible, marketable, kung gaano karami yung Opo. households, gaano karami yung population, para makita rin po natin yung potential na kikitain po ng negosyo sa paglalagyan po natin ng area. And upon checking din naman po dito, sir, sa pwesto na pinropose po ni Ma'am Rhea sa Victoria Oriental, Mindoro. Chinek ko po siya kanina. Opo. Upon checking sa data, is still open and available. Ang meron na tayo sa Mindoro, sir, is sa may San Jose Occidental. Opo. Na kung saan nakakapag-transact ng ilang barangay, especially sa banking natin, which is dadaanan din po natin yon. Yeah, by the way, Sir Andrew Lee, malinaw po ba yung share screen ko po? Ano po yan? Malinaw po yung share screen. Nakikita po Opo, natin. opo. Opo, Opo. opo, So, opo. again, Sir Andrew Lee, I'm Amari. Ako po yung franchise consultant ni Ma'am Rhea at ganun din ako rin po yung mag-a-assist sa inyo para po maging success yung pag-onboard po nitong negosyo. Directly Opo. hired po ako sa head office. Then our head office here located po sa Quezon City. Medyo Opo. malayo, sir. But if ever na meron kayong schedule dito po sa Metro Manila, isama po natin sa itinerary yung pagpunta po dito sa opisina para makita niyo po lahat ng kabuang department po natin. Yung mga support. Opo. Ay, by December po, kasi uwi din po sila. Kailan po sila uwi, sir? December po, December. Okay. Discard, Opo. baka kung ano, ay pupunta po kami dyan. Mm, opo. Kasama. That's good, sir. Maganda, sir, kasi lumalabas, lalo itong negosyo natin, sir, ang contract natin is lifetime. So, maganda mamit namin kayo in person and makilala niyo po yung kabuang department po natin dito sa kumpanya.
Yeah, then for the legalities or for confirmation about legitimacy din ng company, so pwede tayong pumunta sa official website po ng AFFI or yung Association of Filipino Franchisers Incorporated. So kapag po nakapaloob dito yung isang organization or kumpanya, 100% legit po yung company. So ibig sabihin, dahil tayo po ay ine-endorse ng FFFI, lumalabas, we are open na makapag-establish ng ganitong negosyo sa buong Pilipinas po. So, pwede nyo rin po i-check yung official website din po nila. Ganun din, regarding naman sa mga permits and legalities, ito po yung BSP license po natin. So, our company name po is ACM Business Solution Incorporated na kung saan makikita nyo po dito na rehistrado po tayo ng bangko. Yeah, then ilan sa mga contract signing po natin sa ating negosyo, which is, as you can see sa screen, nagkaroon tayo ng schedule na magkaroon ng contract signing po sa mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Sisend ko rin po ito sa inyo, sir, para rin po ma-check din po ninyo. Yeah, and again, ito pong kumpanya natin, sir. Ang pinaka-brand name is OnePay. Nakikita po natin, sir, yung share screen. Apo, apo. Opo. So, ito po, sir, yung sample nung pinaka-establishment po natin. Then, ang pinaka-concept po niya, sir, sa isang establishment, nandito na po lahat ng mga services. All-in-one, yung pinaka-concept niya na kung saan lahat ng transaction po dyan sa Victoria, sa tulong po ninyo, masiserve na po natin. Kaya then, Apo. forward ko na rin, sir. Then, ito yung mga info about the company, the department. So, if gusto niyo po silang makilala, pwede naman po natin yan isa-isahin. Pero daanan ko na lang, sir. And as of the Sige po. moment, we have almost 2,500 partners na rin po nationwide. Ito yung mga sample branches natin, sir. Nakikita niyo po ng malinaw. Apo, opo. Opo, so yung size po ng pwesto natin, sir, is minimum 15 to 25 square meter. Yung size po ba ng pwesto natin, sir, saan po nagre-range yung size? Malaki po yun. Okay, that's good. Eh, ilang meter po? Anong sukat po ulit? Ang square meter po, sir, is 15 to 25 po. 15 meters. Square meter. 15 square meters. Meron po naman yun. Mm-hmm. Opo. Yeah, if meron kayong sample picture, sir, maganda masenyo rin po para po magawa ng layout and design. Yeah, Mm. and then ito po yung mga services natin. So more than 20 plus partners nationwide po yung available nating negosyo. So pagdating po sa bills and government, ang partner natin dito si Bayad Center, EasyPay, Multisys, and iBayad. Pagdating naman sa local and international, si Cebuana, Ayana, iRemit, and si Senda. Pagdating naman sa pagkakaroon ng bangko dyan, nandyan si Netbank, Security Bank, ATM Go, Encash, and BPI. Pagdating sa logistics, nandyan si JNT Express, si Lazada, Shopee, Ninjavan, and Text for the international cargo natin. Crypto Opo. exchange, meron din. Ibig sabihin po nagkakargo din tayo. Nagka-cargo, sir? Ibig sabihin ko nagdi-deliver din ng cargo din. Meron part po siya ng negosyo natin, sir. Pero as of the moment, yung po possible na ma-establish natin dyan sa area ninyo, sir, once na mag-start is yung sa drop-off point po ni Shopee, Lazada, Ninjavan. Ibig sabihin, gagamitin yung pwesto po ninyo para po maging drop-off center ng logistics natin. Mm. Opo. Opo. Yeah, and then the crypto exchange, meron din sa atin. Travel agency, meron din po tayo or travel and tours. Then of course, yung sikat na sikat nating mga airtime loading, kagaya ng GCash, unli sa atin yan. Loan services, pwede rin sa atin and meron din po tayong application. So, sa tansya po ninyo, Sir Mari, Andrali, yes po, Sir Regan. Miss Mari, hello. Yung nasa share screen ko, nakikita ko SAFC pa din. Baka, Okay. One moment. Thank you po, Sir Regan. Apo. Ngayon po, malinaw na. Loading po. Yan po. ayan, okay. May Yan. enumerated potential products. Kaya na po na tao eh.
Opo, ayan. Nag-transfer po kasi ako into sa slides. So again, sir, ito Okay. po yung pinaka-business natin. So sila po yung mga partners natin. Yung company profile natin, sir, i-forward ko na lang din po sa inyo para po mas maaral niyo po siya. Kaya so ito yung mga department natin. And again, sir, as of the moment, we have almost 2,500 partners na rin po tayo nationwide. So ito po yung mga sample one-pay brand or one-pay branches po natin. Ayan siya. And so as you can see, sir, very strict yung office natin na must be visible yung one-pay po. The same time, yung mga tarpaulins ng mga JNT, ng banking, ng Bayad Center is kasama naman po yan sa marketing natin. So lumalabas, ilalagay na lang po natin yung mga tarps dun po sa pinakapwesto. Yan, so as you can see, this is a Reagan. Nandito rin po sa meeting. And then, nandito rin po ako sa ilang mga opening. So, madalas pumupunta rin po kami, especially kapag grand opening po nung ating mga owners as representative din po nung company. Kaya then again, sir, sa tansya po natin, dito po sa mga negosyo natin kay OnePay, ano po yung possible na talagang pangangailangan po ng community dyan sa Oriental Mindoro? Yung remittance po, halos ang remittance po ang ano dito. Tapos yung mga Shopee, yung mga yan. Ang bayad center naman po kasi, ano kaya po natin yung, ano, kasi po dito sa amin, Ormeco, dyan po sa Maynila, di ba, Meralco? Opo. Tagtin po kaya natin yung Ormeco dito. Yes po sir, available po sa system natin. Yun po ay isa sa napakalakas nating transaction sa San Jose Occidental, Mindoro. Yun po, Opo. mga visible na pwede pong kawan. Dahil po yung remittance, tapos yung, yung sa kuryente, tapos Shopee, yung mga yan, JNT, Lazada, yan po mga Ninja Van. Yan po mga kawan dito. Opo, so halos lahat sir. Opo, yes. Tama naman po, Sir Andrew Lee. So once naman po na ma-onboard po tayo dito sa business, sir, check din naman po ng office natin kung anong mga services yung possible na magta-transact sa atin. Ilang porsyento yung for the bills and government, ilang porsyento yung sa bayad center, or ilang porsyento yung remittance and banking natin. But to share with you, sir, pagdating po sa bills and government business natin, hindi lang naman po mga Ormeco, water, or mga PLDT yung binabayaran or tinatanggap natin. Pati po yung mga government utilities, such yung mga naguhulog ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, nag-aasikaso ng passport, NBI, police clearance, and credit card. Ibig sabihin, coverage po natin lahat yan. So nakakatawa, sir. Kagaya po neto, nung branch natin sa Santo Niño, I believe, sir, meron pong similarity sa location ninyo. Kasi, sir, nasa palengke din siya. Wala rin po sa highway yung pwesto niya. Then, kada buwan, yung transaction na nakikater po niya is hindi po bumababa ng 4,200 transaction. Then, sa convenience fee, minimum 20 pesos po yung charge niya. So every month, nasa 84,000 to 90,000 pesos yung kinikita ng branch natin dito sa Santo Niño, Marikina. At the same time, sir, kung bakit ganito kalaki yung transaction ng branch natin dahil sa sobrang sipag din ni cashier. Dahil nasa palengke din yung kanilang branch, lumalabas yung isang effort na ginagawa ni cashier is kinukuha niya po lahat ng mga transaction ng mga tindera or tindero po doon sa palengke. At the end of the day, kapag lalabas na sila or uuwi, dinadaanan po yung branch natin para kunin naman yung resibo. So, pwede rin po natin gawing diskarte yon na hindi lang po natin hihintayin yung mga customer na pumunta sa branch natin, kundi maging strategy din ng mga cashier or manager natin na konting effort na puntahan po yung bawat community. Especially, sir, sila talaga yung magiging customer po natin dyan sa area. At the same time, mas makikilala kayo. Lumalabas, sir, yung gusto po talaga nating ibigay sa community ninyo is yung convenient na mas mapabilis po yung business transaction or bawat needs din po nila. Kaya, so, sample po ito, sir, ng branch natin sa Santo Niño. At ang maganda dito, sir, yung provider natin marami. Nandyan si Bayad Center, si EasyPay, si Multisys, and si iBayad. At lahat po ng mga
providers na yan, sir, is nakadikit po sa system po natin. Ibig sabihin, API to API. Walang third party or wala pong binabayaran na iba para po pumasok agad yung transaction. So, ibig sabihin, sir, yung transaction natin dito kay... Yes, sir? Meron pa kami isang location, mas kasi yung aming isang location, hindi naman siya mismong highway, pero along the road siya. Kasi yung bahay namin malapit din po kasi sa palengke. Opo. Pero yun po, mas maganda po kasi yun kasi kung balang drop and kawan po, o halimbawa parang ganun, makakaparking saglit, 5 minutes bago aalis din po. May isa pang location po kami papatinginan din pagka hindi mapo po yung sa palengke. Sige po, papasa na lang po yung dalawang location, sir, para tingnan namin kung ano yung mas approved, kung ano po yung mas feasible. Okay po. Okay po. Mhm. Yes po. Apo. Mhm. Opo. Subject for approval naman po yung mga area natin. Yeah, then, so far, sir, do you have question regarding po sa bills and Ah, government? wala po naman. Opo. And just to make it clear, sir, yung transaction natin dito real time. Ibig sabihin, once na merong need si customer, papasok po yan kagad kay partner. Kaya always double check yung mga ine-encode and tinatransact po natin. Kasi po mabilis Apo. yung pasok po niya. Yeah, and then bukod dito, sir, you mentioned also is yung sa remittance, kagaya ni Ma'am Rhea na nasa abroad. So, for the local and international, nandito po si Cebuana, si Ayana, iRemit, and Senda. So, this branch po is sample location sa Camiguin province natin. So, as you can see, sir, sobrang feasible nung kanyang area. And kung sa atin, sir, is Ormeco, sila naman is Amelco yung kanilang bill. So, lumalabas, coverage po natin lahat ng mga biller sa buong Pilipinas. Kahit saang lugar man po natin establish itong negosyo. Then, pagdating naman sa kitaan, yung pong international natin na transaction, naka-follow po tayo sa income nila partners or yung bracket list na Hello, chinacharge hello. nila. Yes? Hello po. Hello. Opo. Malinaw, sir? Hello? Nawala po ang sound. Ngayon po, sir, okay na? Nawala po yung sound. Ngayon po, okay na? Opo. Sa, Um, sa, sa end nila, sir, yung nawawala ng sound. hello. Sa akin, malinaw. Opo. Malinaw na, sir. Nawawala ng sound kay sir. Sabihin mo, ganon. Hello? Oo. Sa end nila, sir, ang wala. Opo. Malinaw sa akin. Mag-rejoin ako. Okay po, sir. Rejoin mo lang siya. Rejoin po. Rejoin. Okay po. Maldita mo ngayon sorry po na-interrupt. Nawala po yung sound at saka Ayan, nadidinig naman namin kayo kanina, sir. Nawalan lang kayo ng... okay po. Sa akin lang may problema. Opo, kanina. Okay po, sorry. Opo. Sige, continue lang po natin dito sa Okay po. sa remittance, sir. Baka meron po, ano po ba na huling natapos? Dito na sa remittance, ano po? Nandito na po sa remittance yung kawan. Yung sa Okay. abroad. Remittance abroad Sige. na po. Okay po. Sige. Yes po. So sa transaction natin dito, sir, pwede po tayo for the local and international. So kagaya po ni Ma'am Rhea na nasa abroad, directly, sir, pwede na po dumaan dito sa negosyo natin yung kanyang mga padala po. Same time po, meron po from the Philippines na magpapatra-upload, pwede din sa atin. Sa kitaan, sir, naka-follow naman po tayo sa bracket list nila partner. Ibig sabihin, kung magkano po yung charge nila, yun din po yung ipapaprint at ilalagay po natin sa branch. Pero sa local natin, sir, it's your discretion if you want to add more convenience fee. Kagaya po nato, sir, sa Camiguin Province na sobrang lakas sa local transaction,
every transaction is 15 pesos po yung charge niya. So, in 1 month, hindi po bumababa ng 2,544 yung nage-generate po niyang transaction or kumikita siya ng minimum 38,000 pesos or 160 plus dito po sa local remittance business pa lang po natin. And as you can see, sir, sobrang wide and sobrang ganda po talaga nung branch niya dito. Kung sa atin, sir, merong Ormeco, sila naman, sir, is Amelco. So, pwede rin po ninyong palagyan ng malaking Ormeco, sir, yung mapipili po ng office na branch po natin. And at the same time, so iba pa nating mga services is pwede rin po ipaprint or ipatarpaulin din po. Do kasama naman po siya sa pinaka-package po natin. So far, sir, malinaw po itong remittance. Ako po, mali na po. Opo. And then another business, sir, na magtatayo po tayo is yung pagkakaroon po natin ng bangko. Ito rin, sir, yung nagustuhan po ni Ma'am Rhea na negosyo natin. Lumalabas, sir, lahat ng mga community na may ATM card, 4Ps, kuha ng ayuda, lalo ngayon, sir, maraming 13-month pay na sasahod, maghahanap yan ng bangko. So, sa branch po ninyo, sir, ibig sabihin, pwede na po ninyo silang makiter lahat. Kagaya po neto, sir, from San Jose Occidental, Mindoro. This is the owner, which is yung naka-blue yan, suot po niya yung uniform natin. Ilang barangay po ang nakikater po niya pagdating po sa withdrawal. Karamihan dito, sir, is talagang mga 4Ps. And everyday, iba't ibang mga color coding yung kinikater po niya. For example, barangay 1, lahat naka-pink, barangay 2 bukas, lahat naka-blue. So once na matap din po natin, yung malaking transaction din po dyan ng 4Ps, pwede rin po tayong mag-cater ng ganito kalaking transaction din po ng withdrawal. Then yung kitaan, sir, per transaction, 12 to 17 pesos po yung bigay sa atin ng bangko. Then kung malalayo po yung ATM machine dyan, malayo yung land bank, or mahaba yung pila, or laging ubos yung pera, pwede pa po tayong mag-add ng convenience fee like additional 5 pesos, 10 pesos, which is discretion nyo po yun as a owner ng bangko po dyan sa Victoria Oriental Mindoro. Then ito pong branch owner natin from San Jose Occidental, ang nage-generate po niyang kita kada magsiserve siya ng 4-piece beneficiary sa kanilang barangay, minimum 68 to 70,000 pesos. Total na po yun ng lahat ng transaction niya. Nakuha lang niya to, sir, 3 or 4 na araw na disburse siya ng withdrawal na negosyo sa atin dito. So lumalabas, sir, malaking negosyo din to ngayon, lalo alam naman natin sa probinsya talagang yung mga tao enough lang yung nakukuha nilang pera. So kapag may nakita silang branch, may nakita silang office, may nakita sila na tao na pwedeng mag-disburse sa kanila ng pera, mas pagkakatiwalaan at mas convenient po yun para sa kanila. Kumbaga, sir, talagang mas mabibigay natin yung comfortable na yung transaction is directly mabilis nilang makukuha. Yeah, so isa rin dito, sir, sa maximize po nating negosyo dyan sa lugar po ninyo. Then bukod sa Opo. withdrawal, pwede rin po yung deposit sa atin. Lahat ng bangko pwede po sa atin mag-deposit. The same time, sir, yung oras natin dito sa bangko, lumalabas, lamang na lamang tayo. Alam naman natin, sir, mga BDO, BPI, 5 p.m. pa yung sarado, pero 4:30, di na tumatanggap yung mga guard. So sa atin, sir, kahit mag-operate kayo ng 24 hours, 9 p.m., pwedeng-pwede pa rin po tayong tumanggap ng transaction, lalo yung labasan ng mga tao pahapon or paggabi. At the same time, lagi yung maraming mga bank na nilalagyan ng pera. So dahil coverage naman po natin lahat ng bangko para mag-deposit po sila, lahat po yon pwede po sa atin directly dumiretso. The same time, sir, mas malaki po yung binibigay sa ating kita dito. Kada transaction, minimum 55 pesos yung kita natin. So ito pong branch na to from Quezon City, sir, every month, minimum 912 yung kanya pong nagiging transaction. So yung kinikita niya sa 912 times 55 pesos na bigay ng bangko, minimum 50,160 yung nag-generate po niyang kita sa deposit pa lang po natin. So lumalabas, sir, iba yung kita natin pag nagkaroon kayo dyan ng withdrawal, iba rin yung kita sa bangko, iba yung kita sa remittance and bayad center natin. Ngayon po, ang purpose po na itong meeting is para po malaman natin lahat ng mga negosyo. Then yung another meeting po natin is kung paano po natin siya i-maximize lahat po. Yeah, so far po, Sir Andrew Lee, do you have a question pagdating po sa withdrawal and deposit?
Wala naman po. Madam, paano po kaya yung withdrawal? Paano kaya po yung kawan nito? Withdrawal tsaka deposit. Yung ibig ko sabihin po yung ang carry po ng pera sa amin na. Ibig sabihin ko po. Yes Di ba po. pagka paano po yun? Opo. So, lumalabas po, Sir Andrely, once na may mag-withdraw po sa atin, ready po yung fund po natin para mag-disburse po ng pera dun sa mag-withdraw. So, i-share, sir, parang paluwal siya or tinatawag natin na pamumuhunan po muna natin para ma-serve po natin yung mga mag-withdraw. Then, yung device na gagamitin natin, sir, is ATM portable device na same function po with ATM machine na yung sila ng ref, sir, pareho-pareho lang po yun sa atin. All BancNet accredited din po. So, yung kung dinisburse ninyong pera for withdrawal, sir, within 48 hours, babalik din po yun sa bangko po ninyo. So, lumalabas directly si bank, magbabalik sa inyo yon na may kasama ng malaking income. The same time, Apo. yung pera na ilalabas natin kada may mag-withdraw, pwede rin po natin kunin yun, sir, sa mga magde-deposit sa inyo, magbabayad ng bills, or magsisend po ng pera for remittance. So, lumalabas, sir, sa ecosystem natin, yung pera na hawak ninyo is ikot-ikot po siya na kung saan nakakapag-serve tayo ng iba't ibang klase ng transaction po dyan sa pwesto. Mhm. Okay po. Yun siya. So, pagdating po dun sa settlement ng ating bangko, sir, if meron na kayong existing bank, for example, you have Union Bank, BDO, BPI, pwede yun po yung ibigay natin sa office para doon po isi-settle yung pinaluwal po natin sa withdrawal. Pero kung wala pa, Okay. pwede po tayo mag-apply ng business bank account sa head office natin para mismong kumpanya natin yung magbigay po sa inyo ng bank na doon na po ilalagay yung mga fund na nire-release po natin kada transaction. Okay po. Opo. So far po, sir, malinaw po. Okay po. Okay po. Opo. Yeah, and then bukod po dito, sir, sa pagkakaroon natin ng mga financial business, isa rin po sa malaking negosyo natin dito is yung sa logistics. Lalo ngayon, sir, si logistics wala siyang tinatawag na hindi malakas na buwan. Buwan-buwan, malakas yung logistics natin at buwan-buwan talagang maraming mga community na nagtatransact. So, ang role po natin dito, sir, sa mga pwesto po na ia-apply po ninyo sa office, gagamitin po natin yung area para po mag-facilitate po ng drop-off center. Ibig sabihin, yung mga community po ninyo or mga seller dyan sa area na pumupunta po sa malayong lugar para po tumanggap ng drop-off point, sa inyo na po sila didiretso. So, ang role po natin dito, sir, kagaya po nito, one of the owner po natin from Quezon City, kada may papasok na parcel, ini-scan po yan. And then time to time, meron din pong pumupunta na mga riders para pick upin po yung mga parcel. Opo. And then, yung pinaka average size po niya, sir, at least 25 square meter. Yung sa pwesto po 25 naman. natin. Opo, 15 to Pagka 20 may kasama logistic na. na logistic. Yes po, sir. Ito po yung required ng partners natin para po mas organize yung mga parcel po. At the same time, meron pong space for the customer. And then, para po mas organize sila, sir, kahit bili po tayo nitong mga rack or mga shelves para po mas maayos yung mga paglalagay ng mga parcel po natin. So, ito po, sir, sample ng rider natin na ini-scan din yung parcel every time na pinipick up po nila. Yeah, and then again, sir, ito po mga parcel natin, hindi po yan para magtagal sa inyo ng 24 hours. May mga schedule po yan every time to time na pinipick up ng mga riders natin. Every 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., and I believe the cut-off is hanggang 7 p.m. Yeah, so ito rin, sir, is magpo-produce po sa atin ng magandang income. Kasi, sir, kada parcel po nito is value po niya is 2 pesos. So kung meron kayong ma-receive na 50,000 pieces in 1 month, 100,000 pesos yung income po natin. Dito pa lang po sa logistics. At the same time, sir, hindi lang po tayo sa mga parcel kumikita. Kumikita din tayo sa mga riders na nagre-remit ng pera. So kung na-try po ninyo, sir, cash on delivery,
or COD payment, yung pera na nako-collect po ng mga riders natin, sa atin po yun nire-remit. So, additional income din po yun para sa inyo. But going back, sir, Apo. dito po sa drop-off natin, ito po yung sample income ng mga branches natin dito sa Metro Manila. So, ito pong data na to is from May 2024 or isang buwan na transaction nila. May branch tayo sa Parañaque, sir, 8,960 pieces lang yung na-receive niya sa Lazada. Then yung nag-number one natin from Quezon City na 60,271 pieces yung na-receive po niya. So may kumita ng 16,000, may kumita ng 20,000, at may kumita ng 120,000 pesos sa Lazada drop-off pa lang po natin. So lumalabas, sir, anticipated po, once na ma-onboard din po tayo din sa area ninyo, dahil inaaral pa rin po ng mga seller natin, ng mga riders yung pwesto, unti-unti po yan, sir, dadami. Pero ang maganda dito, sir, as tayo po is nag-franchise ng business, yung location po, si office na yung mag integrate po sa system para makita ng mga seller natin, riders, na meron pong drop-off center po dun sa area na yun at pupuntahan na lang po nila. Apo. Opo. So, sample po ito, sir, sa Lazada. And then, sa Shopee, sir, iba naman din po yung mga location natin na talagang nakapag-maximize ng magandang transaction at kita. So dito po, meron po tayong branch from Quezon City na 12,000 lang yung na-receive niya sa parcel. Then sa Muntinlupa, sir, yung nag-number one po natin na naka-receive ng 115,495 pieces na Shopee pieces or Shopee parcel. So from Quezon City, may kumita ng 24,000. Then ito pong sa Muntinlupa, may kumita ng 231,000 pesos. So lumalabas, sir, anticipated na kada branch po natin, hindi po same yung bilang ng mga parcel. Magdedepende po yan kung gaano po karami yung babagsak or dadaan po sa atin. Pero kung wala pa pong mga drop-off center dyan, anticipated po na malaki yung transaction or parcel na possible po na dumaan po sa atin. So far, sir, do you have question po pagdating po dito sa riders or sa logistics natin? Or meron po kayong gustong iklaro? Ah, kasi dito sa amin, maraming yung JNT, Ninja Van, yung etc. Sabihin, paano kami babatuhan ng mga parcel? Yan, sir. So, dito sa requirement po natin, right after this meeting, sir, kailangan malaman namin yung exact coordinates ng mga locations na pinapacheck po nun. So, yun din po yung ipapasa namin sa mga partners kung talagang ma-approve po kayo. So, since or in the event na ma-approve po kayo, sir, automatic, sir, babatuhan talaga kayo dyan. Ibig sabihin, kapag ka-inapprove nila, merong need, may pangangailangan sa area kung bakit nila ina-approve yung inyong one-pay branch doon sa particular area na gusto po natin. Yan. Ganun po siya, sir. So, automatic po yun. Doon po sa system po nila, madidetect po sa map na nandun po, meron po kayong exact coordinate doon kung saan po sila pupunta. And yan po yung magkakaroon ng recall sa mga seller, sa mga customer na pwede po mag-drop off sa inyo in terms of Shopee, Lazada, Ninja Van, and even JNT, if ever. Diyan po sila magdala. Ganun po yan, sir. Okay. Isa pa po, kasi po, yung mga may office na sila dito. Ibig sabihin ko, may office na katulad sa amin. Plus ang plus, meron na XPX, may mga office na sila. Mababatuhan pa rin ka po tayo nan. Opo, sir. Ngayon naman, sir, ino-notify namin kayo kapag hindi po kayo approve dito. Halimbawa, sir, nakita po ng office, parang ilan lang ang distance po ninyo sa Shopee. Ilan lang ang distance nyo sa Lazada. Sasabihin po namin sa inyo agad, sir, ito po, sir, product na to, hindi nyo po ito, kumbaga, aasahan. O, wag nyo nang asahan na magkakaroon kayo dyan sa area nyo. Pero yung iba pong products natin, magagamit natin. Ino-notify din namin kayo, sir, kung anong product ang hindi nyo magagamit kasi may malapit. So, kung sakali may malapit na Shopee, may malapit na Lazada, sasabihan namin kayo agad. Kapag ito yung in-approve natin, sir, hindi po natin magagamit yung Lazada and Shopee. Pero kapag yung isang location yung in-approve natin, lahat ng mga product and services magagamit. So, may mga ganyan po tayo, sir. Bago po tayo ma-onboard, bago po tayo
mag-contract signing. Kailangan po malinis po yan. Okay po. Okay po. So, sige po. Alright, thank you po, Sir Regan. And then, another business po natin sa logistics, sir, is si JNT Express. So, ito naman po si JNT Express, sir, kahit may mga existing na pong hub dyan ni JNT, tayo po is approved pa rin po automatic nila partner. Ibig sabihin, sir, ito po kasing negosyo natin dito kay JNT is hindi lang po yung customer natin around in your location, kundi buong Pilipinas. Yung pong concept niya, sir, is courier business tayo. Ibig sabihin, lahat po nung nagpapadala nationwide, tayo po yung nagkikater. Kahit po documents lang yan or mga balikbayan box dito lang po sa May, Pilipinas. Yes may po. malapit sa amin, TNT. Opo. Ano po siya, sir? Minsan, Warehouse po or courier? parang courier din lang po. Parang yung office lang din po na yung padalahan. Opo. Ito naman sa JNT, sir. Kaiba po siya sa Shopee at sa Lazada. Sa Okay. JNT po, kahit magkatabi kayo, basta meron pangangailangan ng volume sa area, i-approve Opo. niya yan. May mga Okay. ganyan po siyang pangyayari, sir. Yan. Sige Sige po. po. Opo, sir. At the same time, sir, mas makakatulong po yun sa existing. Especially sa mga riders natin na isa na lang yung pipick upin po nilang mga lugar, lalo kung malapit. Yeah, so dagdag din naman po ito, Sir Andrew Lee, sa negosyo po natin para po sa dagdag income din po once na ma-maximize po. And then kada transaction, sir, 7%, yun po income nyo po dito. So lumalabas, kahit po maliit na amount lang din po yan, yung binayad ni customer, 7% yung sa atin po doon, lalo kung mas malaki pa po yun. Then anticipated, sir, sobrang dami pa rin mga nagtitinda sa Pilipinas ngayon, especially sa mga TikTok, Facebook Marketplace. So, for sure, meron at meron pong magpapadala din po sa atin. Then, ito naman po, sir, well-trained po tayo ng office once na ma-onboard po tayo. Then, bukod po sa logistics, sir, we do also accept a crypto exchange. Lalo ngayon, sir, nauuso po sa Pilipinas yung mga palitan ng mga crypto, Bitcoin, and any kinds of crypto sa Pinas. So, anticipated, sir, na once na ma-onboard po tayo, dahil ilalagay po namin yung address ninyo sa cryptocurrency or crypto exchange dito po sa data, yung mga community na nagki-crypto, makikita po nila yung location ninyo para magpalitan. Before, sir, nung wala pa tayong branch sa San Jose Occidental, meron pong mga taga Mindoro ang pumupunta po sa head office dito sa Quezon City para magpapalit ng crypto. Ngayon po, dahil meron na tayong na-onboard doon na po sila pumupunta. So, lalo, sir, kapag po nakita rin po yung area natin, pupuntahan din po tayo ng mga crypto players po sa location. So, again, sir, ito naman po negosyo natin dito is dagdag din naman po para po sa transaction at income natin. So, alam naman natin, sir, crypto is hindi pa ganun ka hype din yung Pilipinas, pero anticipated sooner or later talagang more on digital wallet na rin po talaga tayo. So at least, sir, tayo po is ready and available po sa negosyo natin. Yeah, then another business na meron po tayo is yung travel agency or travel and tours na kung saan dito pa lang po sa travel and tours, sir, yung coverage po niya lumalabas is isang malaking negosyo din po. Pwede tayo mag-book ng airlines for the local and international. Then ito po sa gilid, sir, is ito po yung owner's one-pay markup. Ibig sabihin, sa domestic natin, kung 2,000 lang po yung fund or fee, for example, to Cebu, Manila to Cebu, 2,000 lang siya, hindi po malalaman ni customer na dinagdagan niyo po ng 200 or 300 pesos na markup. So, sa inyo po yun mapupunta. Sa system natin, sir, na ibibigay sa inyo automatic yung markup po doon. At the same time, you can also ask convenience fee. So, bukod dun sa 200 or 300 na kinita ninyo, may fee pa yun na i-charge. Discretion nyo na po yun. Which is sa domestic yun. Sa international natin, sir, 500 to 1,000. Kinulang lang ako ng zero dito, sir, pero 1,000 po yan. Okay So, po. yeah. Po. So, kagaya ngayon, sir, I believe, you mentioned uuwi po sila Ma'am Rhea. So, kung wala pa silang ticket, directly pwede na po tayo yung mag-book. At the same time, kung nagpa-plan din po kayong mag-travel around the Philippines, once nakuha nyo na yung system, pwede na rin po natin siyang ma-maximize. Yeah, dahil hindi lang po tayo sa booking ng mga domestic and international kumikita, even yung mga bus and hotel, buong mundo, pwede po sa atin i-purchase.
ng mga community. For example, may magta-travel abroad, of course, kukuha yan ng mga hotel, mga buses or mga sasakyan nila. So, pwede rin po yung directly package po natin na kung saan malaki rin yung kita doon. Plus, yung tugo, pwede rin po sa atin or yung ferry. Ito lang sir is fix po yung kit. Fix po yung markup natin, 200 pesos po kada transaction. Then visa application, pwede rin po yan sa atin. Minimum 500 to 1,500 depende sa country na pupuntahan ng ating mga customer. So lumalabas sir, ito pong travel and tours natin is isa rin pong malaking negosyo. At the same time sir, ito pong ating negosyo na ito is kahit online, pwede po natin siyang ma-maximize. Kagaya po ni Ma'am Rhea na nasa abroad, kahit doon lang po siya, pwede po siyang gumamit or gamitin itong negosyo natin ng travel and tours, lalo sa mga friends niya or mga kilala doon na mahilig mag-travel or uwi ng Pilipinas, pwede na pong mag-book sa kanya. The same time, sir, yung makukuha nating cashier or manager po sa pwesto, pwede niya rin po itong i-maximize. Posting po sa mga onlines or tuturuan po siya ng magaling nating social media manager dito sa office para po pag-post through online, makilala yung branch ninyo, yung business. So, meron din po tayong mga nakukuha customer po doon. So, lahat po yun ituturo sa inyo para dagdag income po sa inyo. The sample income natin dito, sir, for example, sa one-way ticket na lang ng international, ang minimum na kita natin, sir, is 500 pesos. So, kung per month, meron pong magbubuk na 50 person, one way pa lang yan, sir, ha? Iba yung sa pabalik natin. So, malinis na kita natin, sir, is nasa 25,000 pesos. Dito pa lang po yun sa travel and tours or international booking natin. So, ang maganda din talaga, sir, sa negosyo natin, hindi naman po laging naglalabas tayo ng fund. Kagaya nito, sir, i-code nyo lang po yung transaction, then sila po yung normally yung bigay ng fund sa atin. Then yung fund na yun, pwede rin po natin gamitin for withdrawal and other business po natin. So, lumalabas, kailangan lang po siyang ma-onboard sa area po natin at talagang matrain tayo ng mabuti. So far, sir, do you have question pagdating po sa travel and tours? Wala, no? Opo. Then another business, sir, is yung ating sikat na sikat ngayon na e-wallets or mga GCash, Maya, na kung saan, sir, directly nakakonekta po tayo sa mga cash in and cash out sa Pilipinas. Lumalabas, sir, wala pong limit sa atin. Marami tayong franchisee dito, sir, sa Metro Manila na ang kanilang binili lang po talaga is si GCash po sa atin. Ito pong branch owner natin, sir, sa Binangonan, Rizal. Tatlo yung branch niya, sir. Iba't ibang barangay sa Binangonan. Sila po ay nagmamay-ari ng malaking sabungan sa location. Na kung saan, yung mga customer, the way of their funding po or taya-taya is through GCash. Nung hindi pa po nila nakukuha tong OnePay, grabe sir, yung dami ng SIM card na binibili ng owners para lang po makapag-cater ng maraming transaction ng cash in and cash out. Kasi sir, alam naman natin, limited lang po yan. 5 araw lang yung 100,000. Minsan, pag malakihang tayaan pa, is hindi pa umaabot ng 1 buwan. So, lumalabas, sir, sobrang hassle ng maraming SIM card na kung saan nakukol ng attention ng ibang department kung bakit ang daming registered numbers na isa lang yung owners. The same time, maraming chances na nasusunog din po yung fund. Kumbaga sir, hindi po kasi meant for business po talaga si GCash. Kapag ganun kalaking transaction ang dinidisburse ng owners, kailangan na po talagang connected po sa company po ni GCash, which is tayo po yon. So lumalabas sir, dyan po sa area ninyo, kayo po yung may pinakamalaking disbursement po ng cash in and cash out po dyan pagdating sa GCash natin. Magkano po ba sir yung 1,000 po dyan kada cash in or cash out? 10 pesos lang kasi dito eh. 10 pesos? Hmm. Opo. So pwede natin sir gawing 8 or 5 pesos para mas piliin din po tayo ng community as Oo. nag-start din po tayo sa Sample business. lang nasa ano mo, sa screen mo. Ano po sir? Sample lang ito nasa screen mo. Opo, sample lang to sir kasi po dito sa Metro Manila, ang 1,000 po, minsan 30, 25, 20 ang pinakamarami. Eh, kasi dito sa amin, ang normaling kawan, yung talaga sa may mga ano, is 10 pesos. Opo, opo. Pwede So, pero pwede pa ibaba. pwede po sir, pwede po natin siya gawing 8 or 5 pesos para mas piliin po tayo ng community. Okay. Yun. Opo. Kasi kala ko
pesos eh. Ay, di ba sir, sample po ito ng charge Ah, po ng okay. Okay po. branch owner natin dahil Kaya sobrang sabi ko, paano kikita? Eh, dito 10 pesos lang. Eh, sa dito 20. Kaya Opo. sabi ko, parang hindi kikita. Okay po. Opo. Sample lang siya, sir. So, pwede po natin mas babaan dyan sa area po natin. At the same time, sir, bukod po kay Gcash, coverage din natin dito yung ibang mga e-wallets and even yung mga transportation, pwede rin po sa atin. So, lumalabas, sir, dagdag din po siya sa malaki nating negosyo. Yeah, then bukod po dito, sir, we do also have a loan service. Ibig sabihin, kapag po may nangungutang sa atin, ready lang po nila yung kanilang ORCR or mga land title, pwede na po sa atin directly i-process po yon. So, kada transaction po nun, sir, in regards kung magkano ma-approve sila, in regards kung magkano yung makuha nila, magkano yung pinaka-process, mag-register lang po sila sa atin or meron lang silang i-fill out na form. Then, si partner na po or si South Asia Link na yung direct na magkoconnecta po dun sa customer. Then, kada transaction niyo po dun, sir, ang bigay po sa inyo ni South Asia Link is 1,400 pesos. Yun siya. So, I believe, sir, sa area natin, kung marami dyan may mga sasakyan, is directly, pwede na po natin makita din po, especially kapag din po nila. Di naman po, sir, para kunin yung kanilang sasakyan, kundi ORCR lang po. Yeah, so, at the same time, maiwasan po na maraming mangutang sa atin. Yeah, so far sir, before I proceed po dun sa pinaka-investment, again sir, yung concept po ng isang malaking branch po natin is having an multiple services na kung saan makakapag-provide po sa atin ng income. But to share na lang po, kung kukumputin na lang po natin sa pinakamababa, for example, sa Bills and Government, 10,000 lang yung kinita natin isang buwan, sa remittances, ganun din, 10,000. So, sa nine major business natin, sir, average gross profit natin, sir, is hindi po bababa ng 90,000 pesos sa mga nagsisimula po natin. The same time, kapag matagal na tayo dito sa business, of course, mamamaster natin yung transaction ng bangko. Pwedeng sa bangko pa lang, average 80 to 100,000 na pesos yung kinikita natin. Travel agency, na kahit online or sa ibang bansa, kumikita tayo ng maganda. Of course, sir, dito po sa pinaka-gross income natin, ililas pa natin dyan yung pinaka-expenses ninyo. Magre-renta po ba kayo, sir, or bibili niyo po yung pwesto? Siguro kung halimbawa ma-aprobahan yung sa bahay, kasi malaki din yung sa bahay namin eh. Opo. Along the road pa yon. Baka siguro doon, baka mas mahigit pang, hindi ang ating kawan doon eh, yung ano eh, Ormego eh. Mas maganda sa highway dahil may ATM machine. Matutuntun yun sa ako. O kaya sa Wala, baba hindi ng man siyang ATM. Madam, magtatayo ng ATM machine, hindi naman. Ang sa atin po is ATM device po, yung portable na mas Hindi malaki naman lang. siya. Oh, yung parang sinasalpakan ng maliit na card, ano? Apo. Yun po yung Oo. provide po ng Oh, office. kasi harap ng munisipyo. Para yung mga nasa hood ng 4 piece. At may mga nagpaparenta rin sa matutuko yun asawa ko. Malapit lang naman tayo sa munisipyo. Sige po, kung ano. Okay po. Opo. Yes po. So, hingin po namin, sir, yung mga prospect location po ninyo para mapa-approve po dito sa head office kung saan po yung talagang feasible. Ay, si, si Madam, yung kapatid ko na lang mag-session Ah, sa'yo, ano? Opo. Yeah, and then if Location ever na. po, after this meeting, maganda makapag-create din po tayo ng GC together with your, uh, together with Ma'am Rhea para po kapag po may mga need po kami Question. sa office na kailangan po dyan sa area is ma-deliver po ng kagad. Lalo po yung difference time natin, alam naman po na Apo. iba. Opo. Yeah, then, so far, sir, do you have question pagdating po sa kabuang business natin before I proceed po Wala naman po. Ano. sa process? Okay lang po yung, okay naman po. Opo. Yeah. And then, ang requirements po natin dito, sir, para makapag-start po tayo, just want to confirm, sir, kung kanino po ipapangalan yung business. Sa atin din po. Tatanong ko muna, kasi ano bang kailangan dito na kawan?
requirements, DTI, ano bang kailangan natin? Ay, opo. Ang requirements lang natin, sir, is to valid IDs and fill out application form. Tapos, kayo nang bahala ng ano. Yung Paano, coverage po ng permits po natin, lahat po ng mga national, si DTI, Certificate to Operate, si AMLA or BSP certificate natin, pati po yung ibang mga national permits na kailangan po ng gobyerno or ng bangko para makapag-cater ng ganitong kalaking transaction. And once okay na yung national permits natin, ang kailangan na lang nating asikasuhin, sir, is yung mga lokal po natin dyan sa lugar ninyo. Kagaya ni Barangay Business Permit, si Mayor, and si BIR. Na kung saan, Opo. sa training naman po natin, meron naman po tayong support from the head office na tutulong po sa inyo sa pag-asikaso po ng mga permits. Okay po. Dahil Opo. yun na po ang ano eh. Ang unahin po muna, to valid IDs, aprobahan yung international. Then pagkatapos po ng international, sa local na po yung ano, approval ang kawan. Tama po Opo. ba? After po lahat ng sir nung pinaka-contract signing po natin. So, ibig Opo. sabihin, once we start the application or process or settlement ng pinaka-investment natin, doon na po lahat magraran. Sabay-sabay na po yun, sir, pati po yung pag-asikaso ng mga IT natin para makuha po yung kabuuang negosyo. Okay po. Opo. So as of the moment, sir, ito lang po muna yung initial requirements natin, which is the two valid IDs and fill out application form. So habang Opo. dinidiscuss po ninyo ni Ma'am Rhea kung kanino po ipapangalan yung business, ipauna po muna natin yung mga target location po para po dito sa Okay po. office is ma-check siya. Then dito po sa capital natin, sir, or sa mga packages, nabanggit po ba ni Ma'am Rhea yung investment po natin? Na paano po yan? Paano ang investment? Yung Yung franchise franchising? fee, opo. Paano bagay sa akin is 400 yata. Okay po. Tatlo po kasi yung packages po natin and si Sir Regan po Okay. yung magdi-discuss nung capital po ng bawat negosyo. Opo. So yung first package po natin, sir, which is the city center or yung one pay city center or ito yung pinakamalaki. Okay po. Yan po, sa One Pay City Center po natin, ang presyo po niyan, sir, nasa 1,498,000. So lumalabas, sir, masyadong malaking discount na yan. Malaking discount na yan, sir, kasi kung ikukumpara natin, kapag gusto niyo magkaroon ng bayad center, nasa 1.2 million, yung remittance natin na Cebuana, nasa 600,000, yung atin pong banking, nasa 5 to 10 million talaga yung puhunan dyan. Eh. Pero sa atin, sir, nasa 1,498,000. Kuha nyo na po lahat ng mga products and services inside OnePay. Lahat may-utilize na siya. Kaya ang kagandahan pa rito, sir, pwede natin siya magamit for 3 cashier setup. Tatlong equipments po na set para sa tatlong cashier ang ibibigay po sa inyo. Yan po yung OnePay City Center. And normally, sir, ito pong OnePay City Center, nilalagay po ito sa mga high establishments, sa hotels, government offices, and dun po sa mga malls. Yan. So, ganun po siya. So, maganda dito, sir, kompleto. Yung kanina diniscuss ni Ms. Amari na marami po mga products and future products po ng office po natin, kuha natin siya dito sa OnePay City Center. Yan. So, yun po talaga yung pinakamagandang package. Pero, meron po tayong pangalawang package, sir. Yung pangalawang package po natin, ito po yung 998,000 o yung OnePay Premium po natin. Ito po, sir, normally nilalagay po ito sa mga commercial area. So, dalawang cashier ang setup po nito, dalawang technical equipments po, yung pwede nating magamit po dito. Dito naman po, sir, yung mga basic po na pinaliwanag po sa inyo na mga products and services, pwede nating dagdagan ng tatlong special product. Pwede tayo mamili, sir. Pwede dagdag natin si Cebuana, idadagdag natin si BPI, idadagdag natin si si airline ticketing, idadagdag natin si banking and all. Parang ganun po siya, sir. Yan. So, ito po yung best seller natin lumalabas, sir, yung 998,000. Yan yung pinaka-best seller natin sa ngayon. Tapos, sir, ito po yung binabanggit ninyo. Ito po yung pinakamura. Yung pinakamura po natin, sir, ito yung 498,000. Ito yung OnePay Express. Basic package po ito.
na meron po tayong technical equipments for one cashier setup. So dito naman sir, pwede na tayo magdagdag dito ng isang special product. Again, pipili lang po tayo. Kung gusto natin idagdag si BPI, dagdag natin si insurance, dagdag natin si Cebuana, dagdag natin yung JNT, pipili lang po kayo ng isa doon, sir. Pero yung lahat ng mga basic products po, sir, nandyan na po siya nakapaloob. Ayan. So yan po yung tatlong packages po natin na pwede natin magamit, sir. Halimbawa, nandito package tayo. Kinuha ko namin yung package 3. Itong 498,000. Ano po? Ay kung halimbawa later on, yung gumaganda na yung business kasi syempre baka ito munang kuhanin eh. Syempre, simula pa lang, hindi naman agad kukuhagan ng kasi hindi pa naman natin agad to monitor. Ay dito muna. Compared ko, halimbawa malakas na, pwedeng i-upgrade naman siya dun sa isa. Doon sa 998, sir. Or sa One Pay City Center, kung saan man doon. Kung sa 998, pwede naman siya i-upgrade doon. Opo. Ganito, sir. Sa ngayon, sir, wala pa po sa topic or wala pa sa napag-uusapan namin sa office yung regarding sa upgrade. Meaning wala pa po siya, sir, sa option natin to upgrade. So lumalabas, sir, kapag lumalakas na po yung business po ninyo, ang kailangan nyo pong gawin is mag-avail po ng another franchise. Okay. Ganun po siya, sir. So yun po, usually yun din po yung ginagawa ng ibang mga franchisee. Nagdadagdag po sila ng another franchise. Okay po. Ayan po, sir. Pero ito, sir, ang good news. Ito po, good news. Sir, gusto niyo pong good news, sir? Siyempre, gusto niya. Di ba? So, kung bakit po bestseller po yung 998,000, pakibalik nga po doon sa 998,000. Ayan. Kung bakit po siya bestseller, ibig sabihin, sir, siya yung pinakamabenta ngayon. Lalo na nitong October, napakabenta po niyan. Meron po kasi kaming ni-run na promo ngayon, sir. Ngayon pong ika-10th year po natin, ito po yung isang dekadang pasasalamat kay One Promo. Kasi 1 decade na po yung company po natin sa industry. Binigyan po yung mga magiging franchisee ng promotional na pwede po nating makuha yung value ng city center na ang kukunin po nating package or ang kukunin natin or babayaran natin presyo ay yung lang pong 990. Ayan. So parang nakamura po tayo ng 500,000, sir. So ang maganda rito, sir, kapag nakuha natin yung promotional na to, lahat po ng mga products and services at mga madadagdag pa, kuha na po natin. Kumbaga, sir, yung value po ng One Pay City Center, yung atin pong na-avail, pero ang binayaran lang natin ay 998,000. Ganun po, sir. So ngayon, sir, isa pa po sa sinabi po sa amin, kanina lang, meron pong dinagdag. Kasi baka naman nagkakaroon po ng challenge, kaya po gusto natin yung 498,000. Baka nagkakaroon po tayo ng challenge po dun sa 998,000. Although, available po siya, pero hindi para itodo. Minsan may mga ganyan pong reason yung mga ating pong mga magpa-franchise. So, ganito po ang naging solusyon po ng office. Pwede po nating bayaran po yung One Pay na promo natin sa halagang 598, sir. Instead of paying 498,000, 598,000 po yung ibibigay po natin. Ang mangyayari po dito, sir, pwede namin kayong i-activate sa value ng One Pay City Center. At ang pinakamaganda sa promo na to, sir, soon, pwede nating dagdagan yung katulad na sinasabi ninyo, pag gumaganda na, pwede natin siyang i-upgrade para maging dalawang One Pay City Center. Pwede po yun. So, mangyayari dyan, sir, parang ang totoong binayaran ninyo para sa isang One Pay City Center is yung 498,000. Tapos, dadagdagan lang po natin siya ng 100,000 with a total of 598,000. Parang yun po yung ating reservation para soon, kapag tayo po nag-prosper na at gusto na nating mag-upgrade, dalawang One Pay City Center po yung makukuha natin. Napakagandang promo po yan, sir. Yan po yung binigay po ng office natin. Dito po sa isang dekadang pasasalamat kayo. Yan. So, I need to deliver lang, sir, para at least alam nyo rin po at may option po tayo. Pero kung nagpa-activate po tayo sa 498,000, sir, yung basic lang po yung makukuha natin. Pero kung magpapa-activate tayo, sir, dadagdagan lang natin at least 100,000,
598,000, ang ma-activate sa inyo ay yung value po ng 1P City Center. Yan. So, naka-discount pa din tayo, sir. Ganun po siya. Okay po. Okay, sir? Oh. So, confirm ko po, Sige. Sir Regan, yung 598,000, possible po dalawang location na rin po yun. Lumalabas, ganun. So, yung isang location na gusto nila, sir, doon muna natin i-activate kung ano yung unang ma-approve. Tapos, parang yung 100,000 natin, dahil doon sa 598,000, i-reserve natin siya para sa isang location pa. Kapag kinumpleto nila, sir, yun, ang another 400 para magiging 998 siya in total, dalawang one-pay city center na value ang makukuha nila. Ganun kaganda yung promo. Question po po. Ilang kilometers po ang width ang pwede magtayo ng ganyan ulit, na pay, one pay? Opo, sa exclusivity po natin, sir, nasa 350 meters apart. At Ilan po? hindi tatamaan, 350 meters apart. At Okay po. hindi po tatamaan ng footfall or foot traffic. Ibig ko sabihin po, halimbawa nagtayo po ako dito sa Victoria, Mhm. yung isa po pwede pa ulit mag-franchise. Halimbawa, hindi ako na po dito sa Victoria, pwede pa may pumasok na isa pa ulit? Wala, hindi pwede. Hindi pwede magpasok dyan, sir. Kailangan po may distance po kayo from one outlet to another. Ilan po ang distance ng one outlet to another? 350 meters apart po. At least 350 meters apart. Pero kapag nakita po, natatamaan yung inyong footfall, yung foot traffic po ninyo, hindi pa rin natin i-approve. Oo. For your Mga ilan- exclusivity, sir. Exclusivity nyo yun, sir. Ibig sabihin pwede sa isang bayan magtayo ng dalawang one pay. Opo, depende po kasi yan, sir, sa number of households. Even sa isang barangay, sir, katulad dito, sir, sa amin po sa Quezon City, meron pong barangay dito, sir, napakalaki. Barangay Holy Spirit, bandang Commonwealth Avenue po siya. Okay po. Composed of 43,000 households po yun, sir. So 43,000 households, sir, hindi kayang i-cater na isang outlet yun. So dito po sa Barangay Holy Spirit, I believe meron pong 8 outlets po ng 1P po dyan sa loob. Depende sa depende din kung halimbawa hindi kaya kung kaya ng isang kawan lang, hindi mo dadagdag ng another one pay. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Kasi sir, ang advocacy natin is to serve the community. Kailangan natin ma-serve yung community, sir. Okay po. Ayan. Sige po. So, what's possible, sir? Siguro, ma-advise din natin sila, Ma'am Rhea, even though it's been recorded, maganda, ito talaga yung bestseller yung makuha natin, yung 998,000. Pero, kahit bayaran lang muna natin siya ng 598, doon pa rin tayo mag-call sa promo na yun. Yun po yung pinakamaganda, sir, sa inyo. Yung 1P City Center na value. Yes po, and upon reviewing din po sa buong Victoria, Oriental Mindoro is wala pang ganitong business. So, mateteritoryahan po natin yung mga prospect location po natin. Pwede muna natin simulan sa isa, then sooner or later, i-run din po natin yung next branch. Okay po. Ayan. Sige po, baka may mga questions pa po kayo, sir. Wala naman. Ayos naman yung deliver nyo. Okay po, sir. So, kailan po natin makakausap kaya si Ma'am Rhea kahit online? Nagpa-schedule siya Monday. Monday, sige po. Opo, Pwede naman. nagpa-schedule siya. So, isan ko po itong video recording sa kanya after this meeting. Then, Monday po siya nagpapaschedule para din po sa other confirmation and concern po niya. So, before I end the meeting din po, Sir Andrew Lee, i-share ko na rin po yung pinaka-process po natin para po makapag-start. So, step by step, sir, may susundan din po tayo para po perfect yung pag-grand opening po natin dyan sa lugar ninyo. So, ang step 1 po natin, sir, is once decide po natin kung kanino po ipapangalan yung business, maganda, sir, i-apply na rin po natin siya sa proseso or yung pinaka magiging reservation po ng location natin. Lalo ngayon, sir, meron pong binouch na isang dekadang promo yung kumpanya natin. So, para ma-secure din po yung promo and location, ang pinaka-process lang natin dito na to be settled is 50,000 pesos para rin po masimulan ng mga locators natin yung pagbibilang ng households or yung
tamang pag-market research po nung area. So ito rin po sir yung magsisilbing commitment din po natin para ma-onboard po sa inyong negosyo kahit po possible by December pa yung pinaka-contract signing natin sa pag-uwi po ni Ma'am Rhea. So hopefully once din makausap din po natin siya, ma-deliver din po itong pinaka-process. Then after nung approval nung process natin sir is yung pinaka-contract signing. So I believe by December na po ito sa pagdating po ni Ma'am. So, during din po nung contract signing natin dito sa head office, ibibigay din po sa inyo yung mga, the contract. And then, possible, sir, kung makukuha natin yung dalawang location, dalawang kontrata din yun. And then, yung mga permits natin, mga national, pati yung mga gamit, pwede na rin pong i-pull out. Pero para hindi na kayo magbitbit ng marami, pwede naman po namin ipa-deliver po sa location ninyo. Free na rin naman po yung delivery. Then after po ng contract signing natin, sir, i-schedule na po tayo sa pinaka-training. So ito sir, anticipate lang po natin sir na sobrang haba ng training. Meron tayong mandatory training, 1 linggo. Lahat naman sir via Zoom. Iba't ibang mga department ang magti-train po sa inyo. Everyday, iba't ibang discussion para po mas ma-familiarize kayo sa business. At the same time, after no 1 linggong mandatory training ng kumpanya natin, may mga seminar pa po kayo sa mga negosyo. Kapag na-avail nyo po yung full package, i-schedule po kayo sa seminar ng bangko, ng bayan center, ng logistics, ng travel and tours. Lahat yan, sir, mag-spend po ng matagal na oras. So, anticipated po talaga na once na ma-onboard po tayo dito sa business, if we are planning by end of this year or salubungin natin ng maganda yung taon ng 2025, ngayon pa lang po talaga is nire-ready na rin po natin yung sarili natin na marami po talagang mga trainings. At the same time, sir, habang ginagawa naman po natin yung trainings, na ma-maximize nyo naman po yung business, pwede na kayong tumanggap pa unti-unti ng mga transaction. Para kapag nag-soft launching po tayo, konti na lang po yung trial and error po natin sa actual business. Kumbaga, pa-practicein din po natin yan. Then for the last meeting or training po natin, ito yung pinaka-intensive na gagawa po tayo ng business plan para yung branch po ninyo na ang goal is kumita ng magandang transaction per month, ituturo po yun sa atin. Para once na mag-grand opening, sir, talagang well-equipped po tayo, pati yung makukuha nating tao na mag-cater ng ganitong kalaking transaction po. Opo, so ito naman po, sir, step by step dito po sa pinaka-process po natin. So, ang pinaka-initial lang po sana natin ngayon, sir, habang pinag-uusapan po ninyo ni Ma'am Rhea kung kanino po ipapangalan yung business, is yung sa location po muna natin para ma-double check din po natin dito sa office yung pinaka-total households and population po. And then yung mga pwesto, sir, kung saan po muna pwede po natin siya simulan. Then, patutulungan din naman po namin kayo, sir, sa pag-layout and design Pwede, po ng pwede Google Map na lang. Yes po, sir. Ito Google Map tapos i-screen. Mas maganda, sir. Ngayon, sir? Hindi. Baka Ay, siguro saan siya lang? pag... Okay po. Sige po, sir. Mas maganda po yan para mas madaling makita ng mga locator po natin. Okay po. Opo. So far, sir, nasundan po yung process po. Okay po, okay po. Opo. Yeah, so ito pong recording video, sir, isend ko po sa gagawin po nating GC together with Ma'am Rhea para pwede nyo rin po siyang balikan. Okay po, okay po. Opo. Yeah, so far, Sir Andrew Lee, yun naman po yung kabuang business natin. And again, yung pinaka-initial requirements po muna sana is yung sa location para po masimulan din po yung pag-aaral. Hmm. Sige po, ipapasend ko po kaya din. Ayan, sige po. Wala na pong question, sir, no? Okay po. Okay po. Sa Monday po, kasama po kayo sa meeting. Okay po, okay po. Anong oras po ba yung meeting natin sa Monday? Hindi ko po I-double alam. check ko po, pero I believe possible mga ganitong oras din po after nung work week. Okay. Nasaan po ba si Ma'am Rhea? UAE. Nasa Dubai. Nasa Dubai. Okay. Kagagaling ko lang dyan din, sir, sa Dubai. Marami po kaming kinausap na mga kababayan natin na OFW na gusto magnegosyo din dito sa Pilipinas. And it so happened, lahat sila interesado. So inaasikaso na rin namin yung kanilang mga application. So meron pa nga iba humahabol, nasa airport na kami, saglit lang po.
Uwi mo ng Pinas. Pero by next month, sir, balik kami doon sa, actually ngayon na pala, November na. Baka by third week of November, balik kami ng Abu Dhabi and Dubai kasi magsiset up din po tayo doon ng satellite office po natin ng OnePay sa Abu Dhabi or Dubai. Mamimili po kami. Mm-mm. So maganda, sir, at least kung nandun si Ma'am Rhea, pwede rin namin siya ma-meet doon sa Filipino community na kinikreate natin doon. Okay po. Mapakawan din po siya. Opo. By third week yan, baka si Miss Amari kasama din namin papunta doon. Sige po, sasabihin ko din po. Dahil may Opo. visit po. Okay po, sige po. Makapag-create tayo ng GC na, Miss Amari. Yes po, inform ko po si Ma'am Rhea para ma-add po niya kayo. And then, eto rin po ba yung name niyo po sa Facebook, sir? Is yung Androli? Andrew Lee. Dolor. Dolor po apelido niyo, sir. Dolor po, Dolor. Talaga, sir? Dolor po. Dolorly po? Dolorly? Hindi lang. Andrew Lee Dolor. Yun yung pangalan ni sir, yung nasa monitor, nasa screen, Andrew Lee. Okay. Tapos ang apelido ni sir ay Dolor. Ang alam ko yung isa sa IT natin, apelido rin Dolor eh. Naalala mo ba, Miss Amari? Isa sa apelido na, alam ko Dolor din apelido nun. Isa sa IT namin, sir. Baka mag-anak nyo pa yun. Siguro. Kasi bihira ako makarinig ng apelidong Dolor eh. Alam ko ano yan, pangalan yan. Opo, ayan. Hindi po ma-search, sir, yung FB natin. Ipa-add ko na lang po kayo kay Ma'am Rhea po. Okay po. Pero so far, sir, ito po pang Adroli. Ito yung baby yung profile. Hindi po. Ano ang profile ko doon nilagay mo? Yung yung anak natin. Yung anak namin. May tattoo po kayo sa hand, sir? Ano po yan? Tattoo. Ito. Ayan, nakita ko na, sir. Ito po yung baby niyo, sir. Hindi makita. Opo. Itapat mo malapit sa face mo para makita ni sir. Ito Yan, si tama ba, sir? Yan na po. Opo. Inad ko kayo, sir. And then, mag-message po ako sa inyo para po makapag-create po ako ng GC together with Ma'am Rhea. Online pa rin naman po si Ma'am Rhea. So, if ever, pwede pa rin naman po mag-call. So, yun na lang po muna, Sir Andrely. So, again, thank you po. Ang prior lang po muna sa atin, sir, is yung sa location. So, bye, ma'am. Thank you po. Hi, ma'am. Kasi ma'am, may question po regarding business. Nakikinig po siya kaya nandito. So, sana po ako sa sala eh. Ay, gusto daw niya po makinig. Opo. Okay. Pero so far po, nung napakinggan niya, may mga question po si ma'am, confirmation, or gustong iklaro po. Okay naman po. Opo. Sige, picture po tayo, ma'am. Sama po kayo. po. Sama po kayo, ma'am. Ay, si baby, oh. Ganito po tayo, one Thank you po. 1, 2, 3. Alright. Thank you po, Ma'am Andrely and Mrs. Baby sa likod. Opo. Sa Monday na lang po. Ano po? Opo, Monday po. Okay po. Opo, Monday po. Monday. Alright. And Thank Thank you. you, everyone. Magandang gabi.